maganda yan. Kasi kanina yung binanggit ko sa pagsasalita ko kanina, na baka mamaya itong ginagawa namin ito ay baka may layunin lang si Lord na gamitin kami sapagkat maraming mga nasa infrastructure project kami, marami na kami napagawang hospital sa buong Pilipinas, napakarami na namin nagawang housing sa buong Pilipinas, napakaraming eskwelahan na nagawa namin sa buong Pilipinas, napakaraming multi-level, tulay, kalsada, project na nagawa namin sa Pilipinas. Baka nais lang ni Lord na kami ay tinatawag dito sa ganito klase ng bagay sapagkat bukod sa may skilled experience na kami sa lahat ng uri ng infrastructure, ay naranasan po namin ang ganito klase ng bagay. For example, dati kaming walang bahay. Dati kaming squatters, nung nagsama kaming mag-asawa para kaming NPA, no, permanent address. Dama namin ang taong walang tahanan. Kung ano ang pakiramdam ng isang tao ng bahay. Dama rin namin ang tulad ko na kung paano po ang kahalagaan ng eskwelahan, ng school, education, sapagkat dati po ay paaral lang po ako ng pare. Lahat po ng mga kapatid ko ay hindi man lang nakapagtapos po ng high school. So naramdaman ko at nakita namin ang kahalagaan ng education. Ganun din po sa hospital, namatayan po kami ng kapatid, namatayan po ng kapatid. Ang panahon po na yun, kami mag-asawa, wala po kami magawang tulong. Dahil hirap na hirap kami sa buhay. Ako coincidence naman na ngayon, gumagawa kami ng napakaraming hospital sa buong Pilipinas. Baka umaya, gusto lang kami gamitin ni Lord na yung aming karanasan bilang kung ano ang kawalan namin before at saka kung ano ang damdamin namin bilang isang tunay na mahirap at kubala. At saka kung ano naman ang meron ngayon na talagang ginagawa namin yung paggawa ng iba't ibang uri ng infrastructure na ito, ay baka mamaya gusto lang gamitin ni Lord para sa mabuting gawain dito sa lugar natin. Sir, kamusta naman po yung medical mission? Kasi may mga bagong services po ba tayo na inihanda? Yes, dito sa medical mission natin, actually yesterday, nag-pilot testing tayo. Nagbaba tayo ng libreng ultrasound. So yun yung ultrasound sa throat, yung full abdominal ultrasound. So kung may mga request sa mga doctors nila, meron na tayong i-offer na ultrasound. So ngayon, ang daming nasa medical mission natin ngayon dito sa Manggahan. Pangalawang baba na natin dito sa town proper naman. Nakakatuwa na talagang pinuntahan tayo ng mga taga-Manggahan. Yung financial na assistance po, hindi po material sapagkat wala pong access ng mga time na yon papuntang Bicol. Padala po namin ang aming mga tao, ang aming mga staff, baka hindi lang din makarating, baka kasi ang daming mga saratong daanan. Katunayan, isa nga sa mga staff namin na nanggaling sa Bicol na stranded. 1 week. 1 week siya na hindi nakakasakay ng aeroplano pauwi dito. Yes. Sabihin, papa-aeroplano mo man yung bagay na papadala mo doon o sa tululan ay mahihirapan. So, ang magawa naman namin through financial sa mga... Through other foundations. Through other foundations. Nagpadala tayo. Yes. Tulong. Para sa kanon, doon na lang ninyo bilhin. Tutulong doon sa lugar na yun. Kasi may bigas din naman doon. So, yeah. Ate Sara, good morning. Live tayo sa programang Rizal Issue ng Bayan. Ate Sara, alam naman natin, nasa simpleng buhay lang kayo. Bakit gusto nyo pasukin itong mundo ng politika na alam naman natin napakagulo? Syempre kasi anong tawag dito, kaya natin pinasok to. Every day may pumupunta sa office namin na mga nagre-request, humihingi ng financial na tulong. Syempre yung reach natin, hindi ganun kalawak. So ngayon, sa pamamagitan ng natin na makapagtulong tayo na medical mission sa Pasigueños. Baka nais lang po kami gamitin ni Lord sa isang mas napakalawak na paraan ng pagtulong dahil una baka hindi pa sapat ang malit namin na itutulong. Baka ito ang paraan para lalong lawakan pa o makagawa kami ng mas malawak na paraan ng pagtulong. Tayo yata Actually, hindi kasi yung ibang barangay parang nagsama. Like yesterday, Santa Rosa, sinamahan lang may mga taga-Sumilang. Yung Kapasigan kasama San Jose. So parang nabuo natin yung 30. Ito, pangalawang baba na natin dito. So, more than 30 na tayo na baba. Yes, tuloy-tuloy pa rin. Every Saturday, magbababa tayo ng medical mission. Pero, next Saturday, we will give way sa Undas. So, next Saturday, wala tayong medical mission. Kaya tayo nag-medical mission ngayon ng Saturday, Sunday. Para next week, wala tayong medical mission.
giveaway sa Undas. Tsaka maraming alam ko yan, magbabakasyon at pupunta sa mga probinsya nila. At sa Undas din po nga pala, maglalagay po kami ng tatlong tent sa bawat semeteryo, Pasig Catholic Cemetery, Barak Cemetery, Santo Ana Cemetery. Nandun po yung mga tao namin, may tents po kami doon na Ate Sara Kayadis. Lapit lang po kayo doon, namimigay po kami ng kandila. Libre po yun. Medical para sa mga high blood o ano pa mga klaseng bagay. Tsaka alam ko, parang 2 to 3 days prior to Undas, maglalagay na kami ng tent para kung sino gusto magpa-linis or magpa-pintura na nicho nila, free na yun sa amin. Pero, Huwag lang yung mausoleo. pero sinisigurado namin na Laki sana nun, ang mapagbibigyan lang namin po yung mga apartment lang, Yes. kasi siguradong mga tapos sa buhay po ang mga nagmamayari nun, at saka yung mga parang puntod lang. Pag Mosileo po, ay hindi po namin, siyempre, mga mayayaman po yun. So, yung kapos lang po sa buhay ang tulungan namin na libre ang kapintura, nabigyan na natin ng hanap buhay. Yung mga sumasideline doon, nakatulong pa tayo sa tao na walang pera pumunta para dumalaw sa kanilang mga yumao. Nakalibre pa sila. Pamasahe na lang nila pa uwi yun. Abangan din kami ng mga kids dyan. May konting regalo for Halloween si Ate Sara at si Kuya Curly para sa inyo. Saan po lugar? Sa lahat ng mga sementeryo kung saan nandun, yung ano lang yun. Kumusta naman po yung kusina ni Ate Sara? Umiikot Ay, nakakatuwa ang kusina ni Ate Sara, umiikot siya. Nakakarating siya sa mga iba-ibang schools. Yung lugaw na binibigay natin talagang pang masarap eh. Paulit minsan sa Pineda kami, umikot yung mga tao eh. Lapaw yung Ang nilugaw. Lugaw. Kaya lang kasi pag sopas, yung pasta niya, hinihigop yung sabaw. Hinihigop yung sabaw. Natutuyo. Yes, agad. oo, sila sisip-sip siya sa natutuyo. Tapos lalagay na lang ng tubig, edi mawawalan ng lasa. So, yung lugaw kasi at least ano siya. Pero may ano tawag doon, yung naka-styro ba yun, na pagkain din, namibigay din po kami. Hotdog at itlog po yun, or top silog, o di kaya long silog, lahat ng log. Meron, may pagkasing log. Yan yung iano na. Sunod po na mga panahon, yung coaster po namin, papagamit po namin mula sa Sito ng Pasig, papunta po sa Bridgetown. Kasi nakita namin na yung mga taga-Pasig na gusto pumunta ng Bridgetown, parang nahihirapan doon sila dahil ang mahal na pamasahe papunta doon. So instead, mula sa Sito ng Pasig, ihahatid namin kayo sa Bridgetown Free. ng libre po sa sakay sa mga gustong pumunta. Now kasi wala naman kami talagang beyond our control na yung Pangyarihan. kung tumulong para sa baha. Siyempre may expertise tayo dyan. Bilang sa construction company tayo, may expertise tayo sa flood control. But unfortunately, our hands are tied ngayon. Hindi namin pa pwedeng galawin yan. Hindi namin pagpakialaman. Oo. Siguro ang kaya lang namin na gawin sa mga bawat barangays is tumulong sa paglinis ng kanilang kanal. Which is talagang Papasok po tayo sa upland, kalinisan po. So lahat po ng mga hawa, para po yung mga bara ng kanal ninyo, ano pa mga klaseng basura sa kanal ninyo, tutulong po kami sa inyo para linisin ito. At magdadala din po kami ng mga lalagyan ng mga basura nyo. Yes. Ng ang tawag doon, parang recycling. Kumbaga, ang gagawin natin is, Bin. ang gagawin natin na hindi lang ilang piraso ang bubuksan natin ng mga drainage. Lahat na yun yung para malinis lahat hanggang dulo. Kasi kung partial lang, talaga hindi mawawala yung bara dyan. Kung ano ang cost ng pagbara, tutuloy-tuloy po natin yon hanggang matanggal natin at ma-declare natin yung talagang sanhi ng bara. Yes. Hindi yung kalat lang dito, kundi dire-diretso natin yan hanggang makatagos ang tubig para umabos po na maayos ang tubig. Very warm naman ang welcome din sa amin sa palengke. Lalo na yung mga vendors doon, no? So, na-accommodate naman kami ng buong team. Umikot kami sa palengke. Yun, masaya naman. Alright, okay, mensahe na lang po. Yung mga pinapagawa pong Sige, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. yung Waiting shed ba yun? Waiting shed? waiting shed. Sa ngayon po, hindi pa kami nag-umpisa na paggawa ng waiting shed. Iniipon pa namin. Pag nagkaroon po kami ng 50 na mga magpapagawa ng waiting shed, ay pagsasabay-sabayin po namin lahat ito at gagawa kami ng sulat para kay Mayor. Para sa ganun po ay hindi po makatanggi si Mayor sa dami ng mga nagre-request. Hindi na po siguro niya matatanggihan yon, kundi papayag na lang po siya na makomply po natin ng building permit. Sapagkat donasyon po namin para ito ni Mayor sa lahat ng mga taga. Masaya kasi talagang yun naman yung goal natin na
magampanan natin yung para sa health, no, na ano. Kaya kung nakikita nila kami, bigla naiisip nila, ay, kadugtong doon is the medical mission. Maraming salamat po, at at least alam namin yung serbisyo namin talagang nakakarating sa bawat Pasigueño na pumupunta dito, at na-associate kami sa medical mission namin. At least alam nila na talagang kung saan pwedeng kumuha ng libreng check-up, libreng gamot, kung saan ang libre lahat ng serbisyo hanggang sa pagkain. Kaya Carly, ang sabi po tungkol doon sa pag sinabing medical mission, kayo po na Kasi ang medical mission po na to ay hindi lang isang medical mission. Ito po ay pinagdaanan po namin sa buhay. Dama po namin ang kalagayan ng isang taong talagang tunay na walang-wala. Yung taong mahirap na gustong bumili ng gamot pero hindi makabili ng gamot. So parang ito po, nakakaramdam po kami ng kaligayahan dahil parang nakakatulong kami kung ano ang naramdaman namin before na isa-share namin. Ano pong gusto niyo mga magiging mensahe sa inyong mga kabarangay dito, sa kababayan sa Pasig? Sa lahat ng mga taga-Pasig, hintayin niyo lang po, marami pa po kami project. Magiging parang little government po kami sa aming paraan bilang isang pribadong mamamayan. Darating po ang mga kusina ni Ate Sara sa inyo. Darating din po ang mga linis kanal, upland linis kanal sa buong Pasig po. Basta mag-request lang po kayo, bababaan po namin kayo, lilinisin po namin ang lahat ng mga kanal ninyo. Ganun din po sa mga toda, hintayin lang po kayo, gagawin po namin kayo ng mga waiting shed na siyang magiging silungan ng lahat ng mga toda members at ng mga pasahero po ninyo para hindi po kayo naaarawan, nababasa. At marami pa po kami mga projects na naiisip. Minsan nga, project na naiisip pa namin ay kung ano ang nanggaling sa inyo. Minsan yun ang ginagawa namin. Kung ano ang nanggaling sa mga suggestion ninyo, yun po ang tinutupad namin. Ako, ang mensahe ko sa mga Pasigueño, abangan nyo yung mga announcements namin para sa mga medical missions natin. Siguro after Undas, mag-a-announce na kami kung saan ang susunod na medical mission. Enjoy, keep safe sa inyong vacation sa November 1. Pag nakita nyo kami, nandun lang kami sa mga sementeryo para mag-assist sa inyo. Sa labas po, sa sa entrance, labas. hindi sa loob. Yan. So, yan yung ano natin. Tapos ano yun? Okay na yan. Yes, huwag na kaya magmaskara. Okay na to.